Pag binigyan ka ng solution ng synthetic division, tapos tatanungin ka, ano yung dividend or ano yung given na polynomial, ano yung divisor, ano yung quotient, at ano yung remainder. So ito nga, meron tayong solution dito. Okay? Itong first line, ito yung ating dividend or given polynomial na ang tawag ay p of x. Yung number sa kaliwa, ito yung value ng c doon sa divisor. At yung mga numbers sa last line, yan yung quotient natin. Pero yung dulo, yan yung remainder. So, ano yung ating polynomial or p of x? Itong last number na ito ay siya yung constant. Ang degree dyan ay 0. Ibig sabihin, ang exponent ng x dyan ay 0 kasi kapag constant, wala namang x yun. Tapos, sa kaliwa, yung number na 2, yan ay para sa x. So, ang degree ng x dyan ay 1. Tapos, habang papunta tayo sa left, ito naman 2 ang degree or exponent. Tapos, yung 1, ang degree naman dyan ng x or exponent ay 3. Ibig sabihin, ang unang term natin ay 1x raised to 3 or 1x cube or x cube lang. So, x cube plus 6x squared plus 2x plus 44. Ulit, 1x cube plus 6x squared, yon, plus 2x, galing doon, plus 44. So, yun ang ating dividend or polynomial na p of x. Ano naman yung divisor or d of x? Ang nakasulat dito sa left ay yung value ng c doon sa divisor natin na x minus c. Ibig sabihin nito, pag negative 2 ang nakasulat, yung x minus c natin ay x minus negative 2. Kaya lang, syempre, yung minus negative ay papalitan natin ng plus. Equivalent yon sa x plus 2. Kaya ang divisor ay x plus 2. Ano naman yung quotient? So, yung last line, yan yung quotient na kung saan yung dulo, siya yung remainder. Ang degree ng polynomial natin ay 3. Ang quotient natin, ang magiging degree niya ay 3 minus 1 equals 2. Ibig sabihin, ito 1x raised to 2 or 1x squared. X squared plus 4x minus 6. X squared plus 4x minus 6. Yan. Then, yung last number, ganang sabi natin, yun yung remainder. Kaya ang remainder or r of x is equal to 56. Second example natin. Ano ang polynomial or dividend or yung p of x? Ito yon. Ano ang divisor? Ang gagaling dito. Ano yung quotient? Yung third line. Yung last number, nandyan ang remainder. So, ulit. Itong negative 14, ito yung constant ulit. Kaya ang degree dyan ay 0. Tapos, pakaliwa, yan ay 1, 2, 3, 4. So, ang degree ng polynomial na ito ay 4. Ibig sabihin, ang first term natin ay 1x raised to 4. O kaya, 1x to the 4th. Then, plus 3x cubed. Okay, tapusin natin. 1x to the 4th or x to the 4th. And then, plus 3x cubed. Ayan, plus 3x cubed. Minus 5x squared. Minus 5x squared. Then, minus 26x. And then, yung constant, minus 14. So, yan ang ating polynomial or dividend. Then, ano yung divisor? So, manggagaling ulit dito. Dahil ang nakasulat ay negative 3, ibig sabihin, it's x minus negative 3. Or, pag inayos mo yon or sinimplify, yun ay x plus 3. Then, ito namang last line, ito yung quotient. Dahil ang degree ng polynomial natin ay 4, minus 1, 3. 3 ang degree ng ating quotient. Kaya ito, 1x cubed. 1x cubed plus 0x squared. So, hindi na natin isusulat yung 0x squared. Minus 5x minus 11. And then, yung huling number, yan ay remainder. So, the remainder or r of x is 19. I-try mo naman ang number 3.